mga barkada, ang dami nito. So, mga 90% inclination, ma-join ko dito yan. Kulang yung pag-atiman nitong mga nanay. Kung ano nga ba ang nangyayari sa mga kabataan ngayong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Yung pakikisama sa mga barkada, yan ang mga problema natin ngayon. Ayon sa wika ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit sa pagtaas ng bilang ng mga kabataang nalululong sa pinagbabawal na gamot, tila ba pahiwatig na ng pagkaligaw ng landas ng pag-asa ng bayan. Tatlo sa 10 kabataan ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ay ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ang PDEA ay nabuo mula sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ngayon, susubukan natin magtanong-tanong kung ano nga ba ang mga dahilan ng mga kabataan kung bakit sila nalululong sa pinagbabawal na gamot. Tara, paano? Gawin sa mga girls dahil hindi yung mga barkada, ang dami nito. So, mga 90% inclination, ma-join ko dito yan. Kung ano tayo gigiokyan nga society, kung damot mga drug addicts, pag ang bata, madidevelop makuha ko dito. Ano sa mga mag-adapt na gano'n. Napapabayaan ng mga magulang sa kabataan. Kaya nanulong sila sa dito. Wala pa naman silang kapuang-puang. Isip din nila malaman kung anong gagawin nila. Walang nag-aaruga ng mabuti sa kanila. Hindi sila makakain ng mabuti. Kaya pag may nagkakantin sa kanila ng ganito ang gawin natin para mabuhay, sumasama sila kahit masama. Kulang yung pag-atiman nitong mga nanay. Kulang yung pagkaon. Itong poverty number 1. Ang kahirapan ay hindi natin may tatanggi. May isa sa pangunahing problema ng ating bansa sa panahon ngayon. At ang mga kabataang nabubuhay sa ilalim ng impluwensya ng droga ay nagagawang magnakaw. Matustusan lamang ang kanilang mga bisyo. Bukod sa kahirapan, ang barkada ay isa rin sa dahilan tulad ng walang pakikisama system kung saan napipilitan ang isang bata na subukan ng isang bagay na ipinagbabawal. At higit sa lahat, ang pamilya. Dahil sa hindi maayos na relasyon ng kanilang mga magulang at kawalang atensyon sa kanilang mga anak, ay napapabayaan na ang kanilang kinabukasan. Ano nga ba ang landas na kanilang tatahakin sa kabila ng pagtahak nila sa ganitong gawain? Narito tayo ngayon sa apartment ng dati kong ka-boardmate. Magpapasama ako sa kanya sa paghahanap ng mga batang user at mag-interview tayo kahit isa lang. Sabi nila mahirap tong gawin pero susubukan po natin. Gagawin po natin to para malaman kung ano nga ba ang dahilan, kung ano nga ba ang nangyayari sa mga kabataan ngayong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Bye.
Dahil sa napakadelikado ang pagkuha ng video sa mga batang user sa ganitong oras, ay inayaan ko nagre-record ang camera habang nakasabit sa aking leeg upang hindi maging kapansin-pansin ang aming ginagawa. Sa aming paglalakad, nakasalubong namin ang dalawang kabataang ito na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at ang tatlong kabataan na tila bahay sa droga. Nandito na kami ngayon sa amphitheater. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakakahanap ng batang makukunan ng interview. Pero ipapatuloy pa rin namin yung paghahanap. Isang bata ang nakita naming naglalakad at batay sa kanyang kinikilos, kumpirmadong siya ay isang batang user. Si Roy, hindi niya tunay na pangalan. Sa edad na 13 anyos ay nalulung na ito sa ipinagbabawal na gamot. Actually, kung titignan naman natin, lalo sa mga kalalakihan, yung pakikisama sa mga barkada, yan ang mga problema natin ngayon. So, may mga bata kasi talaga na, feeling macho, lalo sa kalalakihan, yung sigarilyo, akala nila siguro, pag nakita ng mabayan na ninigilo sila, macho sila, akala nila siguro nabangang sila, pogi sila. So, yun yung mga misinterpretation ng mga kabataan ngayon. Nakala nila na sikat sila pag nakadroga. Ano man yung inaabot pag nagamit ka ito? Ano po ba yung mga masamang epekto ng droga? Una ay automatic yung kalasugan po natin. Lalo po yung shabu. Ang shabu is more on chemical still siya. So, unti-unti sisirahin yung mga brain cells natin, katawan natin. So, nawawala yung mga coordination ng katawan, nasisira unti-unti. So, isa pa pag nagiging addict na tayo masyado dito, yun na yun. Kaya natin nagnanakaw, yung pamili sila. Minsan, aabot na nagbibenta sila para may panggamit sila. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit ako'y hindi naniniwala sa kasabihang ito. Dahil kung kami pag-asa ng bayan, kami hindi na sa isang sulok at naghihintay ng bukas na darating. Bakit hindi na lang natin sabihin na ang kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan, kung hindi, maaasahan na ng bayan?